If you have your Bible, let's open it sa Ephesians chapter 1 verse Ephesians chapter 2 verse 1 to 7. And daghan kog verse na pagagamiton karong nga buntaga. And praise the Lord. Ningon dira no sa Bisaya. Sa verse 1, niya siya dira na patay kamo sa tubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Verse 2, sakop kamo kaniadto sa pangulo sa mga espiritu nga nagahom sa kalibutan. Ug siya usab ang espiritu nga nagahom sa mga tao nga masinupakon sa Dios. Kaniadto sama usab kita kanila. Nagkinabuhi kita sumala sa atong tawhanon nga kinaiya. Ang tigtinguha sa atong unahuna ug ang atong lawas maulang ang atong gisunod. Ug niadto nga kahimtang nato malakip unta kita kanilang tanan nga angay silutan. Apan maluluyon gayud ang Dios. Ug dako ang iyang paghigugma kanato. Bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo. Busa pinaagi sa grasya sa Dios, naluwas kita. Ug tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Hesus, gibanhaw kita uban kaniya ug maghari uban kaniya sa langitnon nga gingharian. Verse 7, gibuhat niya kini aron ipakita sa tanan sa umaabot nga mga adlaw ang dili matupngan nga grasya o kaayo nga iyang gihatag kanato pinaagi kang Kristo Jesus. So let's pray for the word of God. Hallelujah, Lord Jesus, you are holy in this place, O God. Nagaduol kami kanimo, Ginoo. Hallelujah. Sa mahal ug gamhanan nimo nga ngalan, O Dios. Hallelujah, Lord. We know your name is above all name, O God Jesus. Busa kami nagapasalamat sa imong grasya ug gugma ug kaluoy nga nagatipig kanamo hangtod niining adlaw, Ginoo. Lord, salamat sa privilege nga kami nagatigom isip imong mga katawhan aron pagsimba kanimo, Ginoo, aron makadungog sa imong pulong ug makadawat sa imong mga presensya. Lord, among giila nga wala kami Ginoo. Wala kami mahimo kung wala ka, O Dios. Ikaw lamang ang naghatag kanamo og kusog, paglaom, ug ikaw ang among kaluwasan, Ginoong Hesus. Lord, I pray this morning, O God, that you will speak your word, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We bless your name always, O God, in your most and precious name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So this morning, manglingkod na kita. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay. And this morning, this word na akong paghisgutan is about the mercy of God. And adunay usa ka kamatuoran nga dili kayo popular sa ato ang kalibutan karon. Daghan ang dili gusto nga makadungog niini. Daghan ang dili gusto makadungog sa pulong sa Ginoo. Daghan ang mga kamatuoran. Yes, dili ni nindot or para sa laha dili ni sikat. And ang uban dili sila gustong makadungog niini nga pulong. Daghan ang musupak niini. Daghan ang musulay pag-usab sa pulong nagihatag sa Ginoo sa tuwa. Daghan ang kanang ilahang usbon ang pulong sa Ginoo to ma-intact lang or mahaom lang sa ilahang gusto.
Even the word of the Lord, gusto nila nga i-change. Gusto nila nga usbon. Para lang ma-intact sa ilaha nga gusto. Ug ang pangutana karong buntaga is kung unsa gayud ang pinakadakong problema sa tao karon. No? Daghan. Unsa ang pinakadako nga problema nga ginaatubang sa tao karon? Yes, ang uban mo ingon nga kwarta. Ang uban mo ingon education or edukasyon. Ang uban mo ingon nga tungod ni sa gobyerno. Ang uban usab mo ingon nga tungod ni sa akong sakit, tungod ni sa akong ginaagian. Tungod ni sa krimen nga nahitabo sa kalibutan. Tungod ni sa my family is broken. But ang pinakadako nga problema sa tao karon ang Biblia nagtudlo nga ang tanang problema sa kalibutan usa lamang ang gigikanan. Amen. Ug mao kini ang sala. Sin. Sala. Ang sala mo'y nakaguba sa relasyon sa tao diha sa Ginoo. Ang sala mao ang nakadala og kamatayon. Ang sala ang hinungdan nganong adunay sakit, adunay kahadlok, og adunay kagubot, og ang uban wala na ipaglaom. It's because of this sin. And kung ang problema is espirituhanon, ang solusyon dili mahimong magikan lamang sa tao. Human solution can never solve a spiritual problem. Mao kini ang mensahe ni Apostle Paul diha sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3 nga miingon siya, patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Sakop kamo kaniadto sa pangulo sa mga espiritu nga nagagahom sa kalibutan. Ug siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tao nga masinupakon sa Dios. Kaniadto sama usab kita kanila. Kaniadto sama usab kita kanila. Nagkinabuhi kita sumala sa atong tawhanon nga kinaiya. Ang tinguha sa atong hunahuna ug ang atong lawas mao lamang ato ang gisunod. Ug niadto nga kahimtang nato malakip unta kita sa ilaha. Or malakip unta kita kanilang tanan nga angay silutan. Si unsay makita nato dira? Nga si Apostle Paul na sama kita kanila. Kaniadto. Gingna ni Apostle Paul ang taga-Ephesian. And ang pag-ingon niya, wala gipahumok ni Apostle Paul ang makakasala. Wala niya gi-comfort ang sin. Wala niya when the apostles speak sa taga-Ephesian, wala siya ni speak with comfort, but he speak the truth. Wala niya gipahumok ang kahimtang sa makasala. Wala niya usba, wala usab niya kini gitabunan aron dili masakitan ang ilang feeling nga okay ra na. Pagbago na sunod. But apostles speak the truth. Iyang gipakita ang tinuod nga espirituhanong kahimtang sa tao na kaniadto patay kita atubangan sa Dios. I believe na bisan sakit ang tinuod apan gisulti gihapon kini ni Apostle Paul sila
tungod kay love niya ang katawhan sa Dios. Mas pilion pa ni Apostle Paul na people will hear kanang sakit nga kamatuoran than to comfort them with a lie. Apostle Paul did not say that sinner is weak. He did not say that sinner is merely sick. He said that sinner is dead. Niana si Apostle Paul na sa dihang nakita kita sa Ginoo. Wala ta nakita sa Ginoo na masakiton. Wala ta makita sa Ginoo nga nagaluya. Wala kita makita sa Ginoo nga dato or good boy. No? Nakita ta sa Ginoo na patay. Nakita ta sa Ginoo nga ang ato ang nagalutaw-lutaw na kita padung sa impyerno. See? Patay kita tubangan sa Ginoo. Tungod sa atong kalapasan. Wala makita sa Ginoo si Roldan na nagbuhat og maayo kaniadto. Wala niya makita na daghay kog natabangan. Ba't iyang nakita na padung nako sa impyerno. Nakita sa Ginoo na unsay tawag kanang sa Tagalog kumunoy kanang yuta or lapok na padung lalubog kung magstay ka dira. Sa Bisaya na ngol-ngol. If you stand that kumuliho ka, mulawom ka, mino. No, mino. Sawa itong mino. Muna'y nakita sa Ginoo sa kuha. Napalubog na ko sa kasalanan. Palubog na ta or padong na ta. Tungod sa atong mga kalapasan. Tungod sa atong mga Hallelujah. Patay kita sa mga kalapasan ug sa mga sala. See? Kung hanunaon ta ang patay, wala na kinabuhi. So na kinabuhi ang patay? Wala na no. So ang patay, wala na kinabuhi. Ang patay, wala na kusog. Ang patay, dili na makalihok. Ug ang patay, dili na makabangon sa iyang kagalingon. So wala na siya mabuhat. Mausab ka na ang kahimtang sa matag tao nga wala pa makaila ni Jesus Christ. That's why it's important to preach and to teach and to share the Word of God. Yes, we are saved. Luwas na ta. But how about the people outside? How about your family? How about your amigo and amiga? Nakita sila sa Ginoo. Napalubog na. Mura sila kanang gianod na padung. And that's the reason why God save us. That's the reason nga giluwas kita sa Ginoo. To share His good news sa ilaha. Hallelujah. They are spiritually dead. Separated from God. Controlled by the spirit of this world. Following the desire of the flesh. And walking toward the judgment of God. Brother and sister, mao kini ang hulagway sa matag
matag usa ka nato sa wala pa kita maluwas sa Ginoo. Yes. Mao kini ang hulagway. Mao kita kaniadto sa wala pa kita giluwas sa Ginoo. We are spiritually dead. We are separated from God. We are controlled by the spirit of this world. And we are following our own desire. And because of that, we are walking the judgment of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And mao kini ang pinakalisod na dawaton sa daghan nga mga tao nga nagtuho sila na ang relihiyon or religion mo'y makaluwas kanila. Ang maayong binuhatan, ang tradisyon o ang ilang kaugalingon nga paningkamot mo'y makahatag kanila og kaluwasan. Upon remember this, ang patay dili na makahatag og kinabuhi sa iyang kaugalingon. Ang patay dili na makahatag og kinabuhi sa iyang kaugalingon. Dead people cannot save themselves. Ang makasasala mahimong makausab sa iyang pamatasan. Yes. Apan dili niya mausab ang iyang espirituhanong kahimtang. Walay relihiyon, walay maayong binuhatan, walay kaugalingong paningkamot nga makahatag sa usa ka sala. Or wala paningkamot nga makatangtang sa usa ka sala. Remember, ang iyang paningkamot dili sa iyang sa religion. Dili niya kinahanglan ng religion. Dili niya kinahanglan nga unsa pa yang buhaton or unsa pa yang sacrifice. Religion cannot save them. See? Dili niya kinahanglan ng relihiyon. Kasi napa siya rosaryo siya nga panimalay. Dili na makaluwas kaniya. Signa pa siya image or mga santos siya nga kwarto. Di gapon na makaluwas niya. Ang iya nga kinahanglan mao ang Ginoong Hesus. Mao ang usa ka milagro nga gikan sa Ginoo. And unsa ka ano nga kung ang mensahe ni Apostle Paul natapos lang sa verse 3. No? Unsa ka kung iyang message natapos lang sa verse 3. Wala na unta kitay paglaom. Makita nato diha nga ang sala adunay katapusan nga pulong. Yes. Makita nato dira ang sala is the last word. Ang espirituhanong kamatayon mo'y atong kahimtang. Sa verse 1 to 3. Ug ang matarong nga paghukom sa Dios mo'y atong destinasyon. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon. Walay relihiyon, walay maayong binuhatan. Ug walay paningkamot nga makausab sa atong kahimtang. But thank to God, salamat sa Ginoo na wala dito matapos ang istorya. Wala matapos sa verse 3 ang istorya. Salamat sa Ginoo nga anaa pa'y sumpay. Hallelujah. So, makita nato dira na ang sala dili ang katapusan nga word. Makita nato diha na ang grasya sa Dios mao ang adunay katapusan nga pulong. Not sin, but the grace of God.
Hallelujah. Ug diha nato makita sa verse 4 ang duha ka pulong nga nagbag-o sa tanan. But God. And that's the title of my message this morning. But God. Apan ang Ginoo. Apan ang Dios. Kining duha ka mga pulong mo'y nagbahin between life and death. Mo'y nagbahin sa kamatayon ug sa kinabuhi. Mo'y nagbahin sa paghukom ug sa kaluoy. Ug mo'y nagbahin sa pagkawala hantod sa kaluwasan. Sa dihang patay kita atubangan sa Ginoo. But God, sa dihang nawagtangan na kitag paglaom, but God. Sa dihang atong destinasyon padung na unta sa impyerno, but God. Sa dihang wala kitay mahimo sa tuang kaugalingon, but God. Sa dihang nagkasakit ta, but God. Sa dihang wala na kitay makuot sa atong bulsa, but God. Hallelujah. Ug mao kini ang mensahe sa tibuok Biblia. Ang kaluwasan wala magsugod sa tao nga nangita sa Dios. Apa nagsugod kini sa dihang ang Dios mo'y nangita sa tao. For there is only one God who manifests in the flesh as Jesus Christ. Aron mahimong atong kaluwasan. Pinaagi sa iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw. Iyang giablihan ng dalan sa kaluwasan. Alang sa tanang mutuo. Alang sa tanang maghinulsol, alang sa tanang magpabautismo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ug alang sa kapasayloan sa mga sala. Ug alang sa tanang mudawat sa presensya sa Ginoo. That's why this morning praise the Lord. Karong adlaw atong tun-an ang usa ka labing gamhanan nga mga pulong sa tibuok kasulatan. But God. Hallelujah, hallelujah. Kining duha ka mga pulong mo'y nagbag-o sa direksyon sa kinabuhi sa makasala. Kini nga word mo'y nagahatag punto diin ang kaluoy mipuli sa paghukom. Ang grasya mipuli sa sala ug ang kinabuhi mipuli sa kamatayon. We study this word, but God. Hallelujah. Atong makita diha nga sa dihang ang tawo wala na'y mahimo. God began to move. Sa dihang ang makasala patay sa sala, ang Dios naghatag og kinabuhi. Sa dihang ang tawo nahimula gikan sa Dios, God manifest in the flesh. Sa dihang walay paglaom ang tao, ang Dios naghimo og dalan sa kaluwasan, pinaagi sa iyang grasya. And I want you to understand today is that salvation is of the Lord. Salvation is a divine invasion. God Almighty personally invade the dead. Siya mismo ang niari sa tuwa. Siya mismo ang nibuhi sa tuwa. He gave His life that I may have
this life. Hallelujah. Niari siya sa niari siya sa mga tao who's spiritually dead in heart, that mo'y hinungdan nga they separated from God. Niari ang Ginoo aron kita mahiusa kaniya. That's the reason why nakinig tanan gibuhat sa Ginoo alang sa ato ang kaayuhan. Kay kung sa ato lang kaugalingon, kung atong kaugalingon lang atong asaligan, wala kitay mabuhat. But God intercede. But God, niari siya. He gave His life. He gave His word. Hallelujah. That's why this morning, magadto kita sa akong first point. The divine intervention. Divine intervention. Intervention. God Himself intervene. Brethren, question is, nganong personal ang pagpangilabot sa Dios sa tuwa? Nganong personal ang iya nga pagpangilabot sa tuwa? Why kanang inana na lang concern sa Ginoo sa tuwa? Why? Tungod kay personal man usab ang atong problema. Ang sala, dili lang problema sa kalibutan. Problema kini sa matag usa ka nato. Ug tungod niini, ang Dios wala lang nagpadala sa iyang mensahe gikan sa langit, but makita nato siya mismo ang milihok. Praise the Lord. Siya mismo ang milihok. Ang Diyos wala magpaabot kung kanusa kita maging holy. Ang Diyos wala magpaabot kung kanusa kita maging butan. But God giingon diri, siya mismo ang nilihok. Siya mismo ang nibuhat sang plano. Siya mismo ang naga-prepare sa tanan aron kita mahiusa diha kaniya. Hallelujah, hallelujah. Siya mismo ang milihok. Ug mao ka na ambot ipasabot sa ato nga text diha sa verse 4. Apan ang Dios, but God, hallelujah. Ug makita nato dira kining duha ka mga pulong isgamhanan kaayo. Kini nga pulong adunay gahom, adunay paglaom, adunay grasya. Hallelujah. And I know na ang kining duha, kining nga labing gamhanan nga duha ka pulong nagihatag sa Ginoo sa tuwa sa tibok Biblia, kini gipakita niini din nagsugod ang kaluwasan. Diri gipakita sa Dios ang kaluwasan. Nga ang kaluwasan wala magsugod sa tao. Apan ang kaluwasan nagsugod kini sa Dios. Makita nato dira na ang makasala dili makahimo sa unang lakang paingon sa Ginoo. Yes, wala kitay mabuhat. Dili kita makahimo sa unang lakang paingon sa Ginoo. Why? Because we are spiritually dead sa una. That's why ang Dios mismo ang mihimo og unang lakang. Sama sa giingon sa 1 John 4:19. Naana siya na nahigugma kita kaniya kay siya ang unang nahigugma kanato.
1 John 4:19. Nahigugma kita kaniya kay siya ang unang nahigugma kanato. And siya mismo miingon sa John chapter 6 verse 44 na walay makaduol kanako kung dili dadon sa amahan. Brother and sister, wala lang magtanaw ang Dios sa atong makaluluoy nga kahimtang, but miduol siya. Sa dihang patay kita sa sala, siya ang naghatag og kinabuhi. Sa dihang nahimulag kita gikan kaniya, siya ang naghimo og dalan aron makabalik kita pinaagi kang Jesus Christ. See, He make a way in the middle of the sea. Hallelujah. Praise the Lord. And if we kanang i-differentiate nato ang Ephesians chapter 1 verse Ephesians chapter 2 verse 1 to 3 o Ephesians chapter 2 verse 4, makita nato this 3 verse. Makita nato nga ang tawo patay sa sala, ulipon sa kalibutan, sa unod ug sa ato nga kaaway nga mao si Satanas. Apan diha giingon sa verse 4 nga ang tanan nausab pinaagi sa duha ka pulong, but God. See, unsay makita nato sa 1 ug 3. Patay kita sa sala. Ulipon kita sa kalibutan. But giingon diha sa verse 4, nausab apan ang Dios. See, if we read this Ephesians, mura kita kanang nagbasa sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Na ang kaniadto mao kita kini. Patay kita sa sala, ulipon kita sa kalibutan. See, mura kita kanang nagbasa og diary about sa ato nga self. No? Mura kita naga-testimony. Kini nga Ephesians mao kini. Mao ni ako sa una. But God changed me. Hallelujah. What a wonderful word of the Lord. He remind us na nalahi na ta. Giluwas na kita sa Ginoo. So balik na. Kita mo man. Hallelujah. Praise the Lord. But God, sa tibuok Biblia, makita nato kini nga kamatuoran, gitawag sa Dios si. Giluwas niya si. Giluwas kita sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. What a wonderful God. Giluwas kita niya gikan sa atong mga sala. God can save people. God saved people in the Sodoma. God, hallelujah. Iyang giluwas si, I forgot, Abraham. No, Abraham, no? In Sodoma. Si Lot. Iyang giluwas si Lot sa Sodoma. Iyang gikaluyan. Iyang giluwas sa kalayo si Shadrach, Meshach, and Abednego. Iyang giluwas gikan sa baba sa layon. Si Daniel. This David. Si Daniel. See what God can do sa ilahang kinabuhi. Makaanak kita na, but God, makita na to na,
na there's a fire in the Sodoma. There's no salvation in Sodoma. But God, makita nato ang kalayo, sevenfold kainiton. But God can save them. Makita nato ang mga layo na gutom na kaayo. But God, hallelujah. But God, nakita sa Diyos ang ato nga sitwasyon karon. What we are facing right now, what the problem we are facing right now, if I believe, makaanata, but God, He intervened. He dwell in me. God is a faithful God. No matter what circumstances, there's a but God sa ato nga kinabuhi. Hallelujah. That's why makaanak kita tungod sa Ginoo. That's why we can create a testimony. But God, He delivered me. But God, He saved me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si ang Diyos mismo ang nangilabot sila nga kinabuhi. Brother and sister, mausab ka na ang ato ang testimony dira sa Ginoo. Magapasalamat kita na adlaw na giluwas kita sa Ginoo. Magapasalamat kita nga giluwas kita sa Ginoo. Na ang Dios sa kana nga adlaw misulod sa tunga kinabuhi ug giluwas niya kita. Wala kita mangita og bag-o nga kinabuhi. Wala kita mangita og manluluwas. Sa una, wala kita mangita og bag-ong kinabuhi. Wala kita mangita og bag-ong manluluwas. Ginahuna lamang nato ang atong kagalingon nga mga kabubuton. Ug atong nga kalipay niini nga kalibutan. Apan ang Dios pinaagi siya nga grasya gitawag kita niya. Pinaagi siya nga grasya giluwas kita niya. Giusab kita o gibag-o kita sa Dios. O I believe nga naay makatestimony sa atoa dinhi sa karong nga buntaga kun dili patungod sa Dios wala unta ako dinhi karon. Hallelujah. Tungod sa grasya sa Dios. Kung dili patungod sa Dios wala unta kita karon diri. And also God intervention is precious. Niya na siya sa verse 4. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod siyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato. Why nga ang Ginoo nangahilabot man? Nganong nangilabot man ang Dios sa ato nga kinahimtang? Tungod ba kay adunay maayo kanato? Tungod ba kay butan ta? Tungod ba kay sikat kita? Tungod ba kay takos kita? But no. Ang tubag mao kini sa verse 4, ang Dios nang hilabot tungod kay dato siya sa kaluoy ug dako ang ihang paghigugma kanato. His riches in mercy for His great love were with us. Hallelujah. Ang pulong na rich in mercy dira nagpasabot nga ang kaluoy sa Dios wala magkakulang. Amen. Walay sukod og dili mahutdan. Ang mercy mao ang kaluoy sa Dios nga nagtanaw sa usa ka makaluluoy ug walay paglaom nga makasala ug adunay tinguha nga tabangan siya. That's the mercy of God na giingon dira. Hallelujah. Si kita
patay sa sala, nahimula gikan sa Dios, ulipon sa kalibutan, sa unod og ni Satan. Wala kita ikapasargarbo, wala kita ikahatag, ikatanyag sa Dios. Angay unta kita nga silutan. Apan sa baylo nga paghukom, apan ang gipuli ni ana sa Ginoo, imbis na hukman kita, ang Dios who is rich in mercy, puno sa gugma ug kaluoy, gipakita sa Ginoo ang kaluoy niya dinhi sa tuwa. And that's the meaning of mercy. Dili pagdawat sa silot nga angay atong madawat. Imbis nga kapungot atong madawat sa Ginoo, gihatagan kita niya kapasayloan. Gihatagan kita niya imbis na nasilot atong madawat sa Ginoo, gihatagan kita niya kaluwasan. That's the God we're serving. Apan ang kaluoy sa Dios adunay tinubdan. Ang ihang dako nga gugma. His love will never comes to an end. Wala siya mahigugma kanato tungod kay takos kita. Nahigugma siya kanato tungod kay mao kana ang iyang kinaiya. Yes, mao kana ang kinaiya sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo mao ang internal. Wala kini magsugod. Wala kini magsugod ug wala kini katapusan. Wala kini sinugdanan ug wala kini katapusan. His love is sacrificial. Gipakita kini sa cross diha sa Kalbaryo. His love is unconditional. Wala kini magabase sa atoa nga kaayo. His love is personal. Gigugma kita niya. Gigugma niya ang matag usa kanato. Ug ang gugma sa Ginoo is very effective. Ang iyang gugma adunay gahom sa pagluwas o sa pag-usab sa kinabuhi sa tao. That's why kung gusto nato nga masabtan kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo, let's go back to the cross of Calvary. Kung gusto nato mahibal-an nganong gihigugma kita sa Ginoo, let's go back to the cross of Calvary. Ang cross mao ang pinakadakong pamatuod nga ang Ginoong Dios na higugma sa usa ka makasala. Didto gipakita niya ang iyang kaluoy, didto iyang gipakita ang iyang grasya ug ang iyang gugma pinaagi ni Jesus Christ. Ug ang labing makapahibulong niini mao ang iyang object sa iyang gugma. Ang verse nagaingon nga, He loves us. Ang Ginoo na higugma kanato. He loves us. Kinsa man ang us. Kita nga kaniadto patay sa sala. He loves us. Kita nga masinupakon sa Ginoo. He loves us. Kita nga nahimula gikan sa Dios. He loves us. Kita nga angay unta nga pagahukman, but He loves us. Apan bisan pa ni ana, gihigugma gihapon kita sa Ginoo. Hallelujah. That's why walay bisan unsa kanato nga nakadani sa Dios aron luwason kita. Walay maayo nga nagapuyo sa tuwa nga madani ang Ginoo sa tuwa. Grace alone, mercy alone, love alone. Mao nga si Pablo miingon sa verse 5, by
By grace ye are saved. By grace we are saved. Ang kaluwasan dili ganti sa atong maayong binuhatan. Kini usa ka gasa sa Dios, kini usa ka butang nga gihatag sa Ginoo. Kini usa ka gasa sa Dios nga natawag gikan sa iyang walay kinutuban nga kaluoy ug walay sukod nga gugma. Mao kana ang hinungdan nga ang pagpanginglabot sa Dios bililhon kayo. God intervene so precious sa atoa. Dili tungod sa atong bili, apan tungod sa kadako sa iya nga kaluoy. Tungod sa kadako sa iya nga gugma. Hallelujah. And when God intervene, it is profound. Niya na dira sa verse 5, even when we are dead in sin, hallelujah. Remember this. Kano saan ang hilabot ang Ginoo? Kano saan naga-intervene ang Ginoo? Well, dili diha kung maayo kita. Kano saan naga-intervene sa Ginoo? Kano saan ang hilabot ang Dios? Dili sa dihang maayo kita. Dili sa dihang na nagbago na kita. Dili sa dihang takos na kita. Apan dihang patay pa kita sa ato nga sala. God intervene sa ato nga kinabuhi. Hallelujah. Mao ka na ang kahibulungang kamutuoran sa Dios. Ug mao kini, hallelujah, ang Dios wala naghulat nga mausab una ang atong kinabuhi. Wala siya maghulat nga mahimong relihiyoso una kita. Wala siya naghulat nga makabayad kita sa atong mga sala. See? Samtang makasala pa kita, gihigugma na kita niya. Samtang nahimulag pa kita kaniya, miduol siya kanato. Hallelujah, hallelujah. Wala siya maghulat nga mahimo kita nga relihiyoso. Wala siya maghulat nga mabayran una nato ang atong mga sala. Samtang makasala pa kita, gihigugma na kita sa Ginoo. Samtang nahimulag pa kita kaniya, miduol na siya kanato. That's why gingon dira sa Romans chapter 5 verse 8, apan gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato, kaysa makasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Hallelujah. That's why dili nato masabtan ang atong unahuna ang ingon ni ana ang gugma sa Ginoo. Kanang di nato makomprehend kung unsa kadako ang gugma nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Dili nato makomprehend na usay nakita sa Ginoo nga kanako nga giluwas man niya ako. Nga iya man gibubo dinhi kanako ang iya nga gugma. Hallelujah. Ug nganong gihigugma man sa balaan nga Dios ang usa ka makasala. Nganong luwason man niya ang mga tao nga misukol kaniya. Unsa ra akong tubaga na? Tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios. And if akong i-illustrate, niya na siya diri, na usa ka ginikanan.
about ni sa law or kasang kaso-kaso. Ngayon sa kaginikanan, ang iyang anak napatay tungod sa usa ka driver. Ang driver mahimong makabayad sa sala or sa silot nga gipahamtang sa balaod or gibutang sa balaod. Apan dili kana makapahupay sa kasakit sa mga ginikanan. Ang relasyon dili mauli pinaagi sa hustisya lamang. Kinahanglan adunay kapasayloan gikan sa nasakitan. Ug mausab ka na ang atong kahimtang sa Dios. Kita ang nakasala, bato kaniya. Kita ang angay silutan. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy ug ang iyang gugma dako kaayo. Wala lamang nagapasaylo kanato, siya mismo ang naghatag sa iyang kaugalingon pinaagi kang Jesus Christ aron mabayran ang silot sa atong mga sala. Mao kana ang pinakadakong pagpamatuod sa gugma sa Ginoo. Dili lang siya nahigugma pinaagi sa mga pulong, iyang gipakita ang iyang gugma diha sa cross sa Kalbaryo. Busa, brother and sister, kung mangutana ka, kanusa miabot ang grasya sa Dios. Kung pangutanon ta, kanusa man niabot ang grasya sa Dios. The answer is, sa dihang patay kita sa sala, naabot na ang grasya sa Dios. And if you ask question asad, nganong giluwas man ko sa Dios? The answers mao gihapon. Tungod sa grasya sa Dios. Tungod kay ang iyang grasya. Tungod sa iyang grasya. Ug dili tungod sa ako nga kaayo. Nganong giluwas ko sa Ginoo? Tungod sa iyang grasya. Dili tungod sa ako nga kaayo, kundi tungod sa iyang grasya. Ug mao kana. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus. But God. And we come to our second point. So, 30 minutes. Praise the Lord. Thank you, Jesus. My second point is, we have divine identification. Divine identification. To our first point, we have divine intervention. Ang Dios mismo ang nangilabot sa atong walay paglaom nga kahimtang. Apan ang buhat sa Dios wala matapos sa pagluwas kanato. Human siyang nangilabot sa atoa, giusab niya ang atong pagkaila o atong relasyon. We have a new identity. Wala lang ang Diyos nang hilabot sa atoa nga kinabuhi, but He changed us. He gave us a new name, a new life, a new identification. Praise the Lord. Sa wala pa kita maluwas, anak kita. Sa wala pa kita maluwas, we are belong to the sin. Hallelujah. Patay kita sa sala. Ulipon kita sa kangit-ngit. Ug nahimulag gikan sa Dios. Apan sa dihang ang grasya sa Dios, miabot sa atong kinabuhi. Gikuha niya kita diha sa kangit-ngit or gikan sa kangit-ngit o gibutang kita niya sa kahayag. Hallelujah.
Sa una, we are in the Adam or Adan line. But when Jesus Christ comes sa ato ang kinabuhi, we are new. We have a new identity. Sa una, ang atong identity is badlungon. Maldito. No, makasala. But when Jesus Christ nagaabot, gibutang kita niya sa iyang mga kamot. Hallelujah. And mao kini ang giingon sa Colossians chapter 1 verse 13. Colossians chapter 1 verse 13. Niya na siya nga, He hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Hallelujah. He delivered us from the power of darkness o gibutang kita niya diha siya hangaging harian. And niya na pa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2. For us in Adam all die. Even so in Christ shall all be made alive. Mao kini ang dakong nga kausaban nga gihimo sa Dios. Wala lang niya usba ang atong destinasyon, giusab niya ang ato nga posisyon. Amen? Wala lang niya usba ang ato nga destination, giusab pod niya ang ato nga posisyon. Hallelujah. Wala lang niya usba ang ato nga kaugmaon, giusab niya ang ato nga identification or ato nga identity. Kaya kaniadto nailhan kita isip makasala, karon nailhan na kita diha kang Kristo. Amen. Kaniadto nahimulag kita kaniya, karon uban na kita kang Ginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. That's why mao kana ang giingon sa ato nga sa verse 5 and verse 7 sa ato nga text. Gibalik-balik ni Apostle Paul ang kini nga word. With Christ, in Christ, through Christ. Hallelujah. Kini dili aksidente. Gusto nga ipasabot ni Apostle Paul nga ang tanan nga naa kang Kristo nahimong atong panalangin usab. What is in Christ, also what is in us. Hallelujah. Kung unsa ang mahitabo ni Jesus Christ, yes, adunay kahulugan usab alang sa mga anaa kaniya. Ang iyang kinabuhi mahimong atong kinabuhi. Ang iyang kadaugan mahimong atong kadaugan. Ang iyang relasyon samahan mahimong atong pundasyon diha kaniya. Amen. And we are identified with Christ in His resurrection. Even when we were dead in sin, hath quickened us together with Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Ang atong pagkahiusa kang Kristo mao ang kinabuhi nga nagkita uban kaniya. Even when we were dead, hath quickened us together with Christ. Nahiuban na kita sa resurrection ni Jesus Christ. Si Apostle Paul nigamit sang word,
quicken. Unsa na? Kana nagapasabot to make alive. Gibuhi gikan sa kamatayon. Praise the Lord. Even when we are dead in sin, gibuhi na kita sa Ginoo aron kita mahiuban diha kang Ginoong Hesukristo. He quickened. Remember our text sa verse 1 to 3. Patay kita sa sala. Wala kita'y espirituhanong kinabuhi. Wala kita'y relasyon sa Dios. Wala kita'y gahom nga makalingkawas sa atong kaugalingon. But God, sa dihang giluwas niya kita, wala lang niya kita gipasaylo, giusab niya kita uban kang Kristo. Kini mao ang espirituhanong pagkabanhaw. Ang namatay sa sala, gibuhi alang sa Dios. Ang nahimula gikan sa Dios, gidala sa iya nga presensya. Ang ulipon sa sala, gihatagan og bago nga kinabuhi. Praise the Lord. Ang Colossians chapter 1 verse 13 nagaingon nga giluwas kita gikan sa gahom sa kangitngit ug gibalhin ngadto sa gingharian sa iyang anak. If any man be in Christ, he is a new creature. Brother and sister, ang kaluwasan dili lang sa pagbago sa atong pamatasan, kini ang pagbago sa atong kinabuhi. Dili lang kini wala lang kita gipasaylo. Apan gibuhi kita. Wala lang kita gihinluan, apan gibag-o kita. Mausab nga si Ginoong Hesus miingon sa John 10 verse 10 na I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. That's why ang tao nga naluwas dili na siya pareho pa kaniadto. Ang iyang paglakaw na espirituhano na usab na. He's not walk in this earth. Though he is in the earth, but he's not walk in this earth. Romans chapter 6 verse 4. Ang iyang hunahuna mausab. Ang iyang mga tinguha mausab. Ang mga butang nga kaniadto walay bili alang kaniya karon nahimo ng importante tungod kay buhi na siya diha atubangan sa Ginoo. That's why mao kini ang gisulat ni Apostle Paul diha sa Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Hallelujah. Ang kinabuhi nga atong gipuy-an karon dili na lang alang sa tuwang kaugalingong kinabuhi. Kinabuhi na kini ni Kristo nga nagalihok pinaagi kanato. And there is only one truth. Daghan ang nagunahuna nga ang pagkabanhaw para lamang sa umaabot. Yes! Moabot ang adlaw nga banhawon sa Ginoo ang mga patay. But in this generation, we have kanang pagkabanhaw nga mahitabo. Si Jesus miingon
Sa John chapter 5 verse 24 nga kita pass from death unto life. Niingon dira na sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga ang tao nga nagtuman sa ako mga pulong ug nagtuo nga nagpadala kanako adunay kinabuhi nga walay katapusan. Dili siya silutan tungod kay nakalatas na siya sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sama sa pagkabanhaw ni Jesus, gitawag usab kita niya gikan sa espirituhanong kamatayon. Og sa dihang miingon siya, lose him. Tangtangi siya. Let him go. Gipakita niya ang bagong kinabuhi. Dili lang sa pagbuhi apan sa pagkagawas gikan sa mga gapo sa sala. That's why if the Lord see or kung ang Diyos mo tanaw sa iyang mga tinubos, dili na niya makita ang espirituhanong patay. If God this morning will see us, wala niya makita. Dili niya makita nga we are dead in sin. Dili makita sa Dios ang espirituhanong patay diri kanato. Unsay makita niya? Makita niya ang mga tao nga gibuhi na niya. Makita niya ang iyang gugma, ang iyang espiritu nga nagauban kanato. And this is the power, the word, but God. The dead make alive in Jesus Christ. And after that, we are identified with Christ in His exaltation. Nanadra, and hath raised us up together. Mga igsuon, niya na si Pablo nga, nagapadayon sa usa ka mas lawom nga kamuturan. Niya na siya diri nga, dili lang kita gibuhi uban kang Kristo, giisa usab kita uban kaniya. Hallelujah. We are identified with Christ in His exaltation. Hallelujah. Human gibanhaw si Jesus Christ gikan sa mga patay, misaka siya ngadto sa langit o gipasidunggan siya samahan. Yan siya nga, yan na sa Acts chapter 1 verse 9 to 10. Nag-ingon ang mga disciple. Nakita kaniya, nakita siya sa iyang mga disciple nga nisaka sa langit. And niingon niana dira sa Mark chapter 16 verse 19 nga nagaingon nga siya nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. See? Sang Acts, niana siya na nakita siya sa iyang mga disciple nga nisaka ngadto sa langit. Or ni Kayab or dira sa Mark, nakita siya nga nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. And diha sa Romans chapter 8 verse 34, nagapa-remind ka nato nga didto siya nagapamuyo alang kanato. Didto siya nagapangamuyo alang kanato. But Apostle Paul said nga tungod kay anaa kita kang Kristo, He hath raised us up together. Tungod kay anaa kita ni Kristo, He exalt us. Hallelujah. Kini wala magapasabot nga ang atong lawas anaa na sa langit. No. Aniya pa kita sa kalibutan.
Apan, in the eyes of the Lord, atubangan sa Dios, ang atong espirituhanong position is now sab na. We are not in our old life. We are not in our old position. Jesus Christ, reposition us. He give us a destination and He give us a position. Hallelujah. Amen. Hallelujah. See? Kaniadto, ubos kita sa gahom, sa sala. Karon, giisa na kita, pinaagi kang Kristo. Kaniadto is ulipon kita sa kangit-ngit. But now, hallelujah, nahimo na kitang kabahin sa gingharian sa Dios. Kaniadto, ang sala mo'y naghari sa atong kinabuhi. Karon, si Jesus Christ na ang naghari sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Hello. Hallelujah. Hallelujah. Ang atong kinabuhi, makita na to. Giisa na kita sa Ginoo. Ang atong kinabuhi, wala na mahigot sa kalibutan. Wala na mahigot sa kalibutan lamang. Ang atong paglaom, ang atong panalangin, o ang atong hallelujah, our citizenship diha sa langit. See, we have new life. We have a new, God give us a new promise atua. We are not in this earth. Hallelujah. God give us new hope. God give us, or God bless us. God give us, we have this kind of life. God give us the promise that if we have been faithful, God give us a place where kita magagather once again. We are new citizenship diha sa langit. That's why miingon dira sa Philippians chapter 3 verse 20, for our conversation, citizenship in heaven. Apan alang kanato ang langit mo ang atong tinuod nga puloy-anan. Og didto gikan ang atong gipaabot nga manluluwas nga si Ginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, praise the Lord. And we are identified with Christ in heavenly position. Verse 6, yan na sila na, and made us sit together in heavenly place in Christ Jesus Christ. Si Apostle Paul nagaingon nga ang Dios made us sit together in heavenly place in Christ Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. So, okay, escape lang tayo sa. Praise the Lord. Another 30 minutes. And we go to our last divine intention. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. We have this divine intention. Ang Diyos dili lang or wala lang magluwas kanato aron makalingkawas kita sa impyerno. Aduna say dako nga katuyuan sa ato ang kaluwasan. Ephesians chapter 2 verse 7 nagaingon nga that in the age that come, He might shew the exceeding riches of His grace and His kindness toward us through Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kini nagapasabot nga ang kaluwasan, dili lang alang sa ato ang kaayuhan. Kini alang usab sa himaya sa Dios. Hallelujah, Jesus. And also we have this what we call God intended to display the riches of His grace.
Ang Dios nagluwas kanato aron ang tibuok walay katapusang panahon mahimong pagmatuod sa kadako sa iyang nga grasya. He's the God of all ages. Why? Why kanang ages gikuandra? He's the rock of all ages. Why? Because age has come to pass. But the rock, hallelujah, he bisan unsa pa man ang mahitabo, there's a rock. That's why gitawag siya is the rock of all ages. The rock is magastay lang dira. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. That's why in every generation, in every situation, we have this what we call He's the God. He's the rock of all ages. Amen. That's why the rock is represent His riches of His grace. He display sa atua that His riches dili mausab. His love dili mausab. Age come to pass, but His love dili mausab. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And also we have this called God intended to reveal the riches of His grace through us. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. And so daghan kong escape, no? This we come to our conclusion. So doon na lang, gamay na lang, no? In our conclusion, kung atong tanawon ang atong kinabuhi sa wala pa ta makaila ni Ginoong Hesus, usa ra gyud ato ang makasulti. But God. Patay kita sa sala, but God. Nahimulag kita gikan sa Ginoo, but God. Nagapadulong kita sa paghukom diha sa impyerno, but God. Wala kitay ikabayad sa ato nga sala, but God. Wala kitay ikapisigarbo sa ato nga kaugalingon. Wala kitay mahimo aron luwason nato ang ato nga kaugalingon apan ng Dios. Hallelujah. And I believe that you have also a testimony this morning kung giunsa kita pagluwas sa Ginoo, kung giunsa kung unsa ang Dios nagalihok sa ato nga kinabuhi. Hallelujah. This morning, why don't we all stand? Why don't we all stand and why don't we remind ourselves and why don't we give God thanks? Pasalamatan ta ang Diyos. Lord, I know na ikaw, Ginoo, nagalihok sa amo ang kinabuhi, Ginoo. Patay kami kaniadto, Ginoo, apan Dios, ikaw nagaluwas ka namo. Nahimulag kami kanimo kaniadto, Ginoo, apan ikaw nagahimo agianan o Dios aron kami mahibalik kanimo, Ginoo. Yes, Lord, ulipon kami sa amo nga sala kaniadto, Ginoo, apan ikaw, Ginoo, nagabuhat og pamaagi, Ginoo, aron kamong sala mahinluan o Dios. Wala kitay kabayad sa to nga sala. Wala kitay kapasigarbo, wala kitay mahimo aron luwason nato ang atong kagalingon. Panang Ginoo, nagabuhat siya og pamaagi. Siya nga dako nga gugma ug walay kinatuban na grasya. Ang usa lamang ka Dios
nagapadayag sa iyang kaugalingon diha kang Ginoo. God manifest in the flesh, and He dwell among us. Aron mahimong atong mangluluwas siya ang namatay alang sa atong mga sala. Gilubong na banaw sa ikatulong adlaw. O karon nagtawag sa tanang tao sa paghinulsol sa pagbautismo diha sa iyang ngalan. Alang sa pasiluan sa sala o pagtawad sa Espiritu Santo. Brother and sister, because of what God said, but God, dili na kita ang tawo kaniadto. Kaniadto patay kita, but God, karon buhi kita. Kaniadto nahimulag kita, karon anak na kita sa Ginoo. Kaniadto walay paglaom, karon aduna nay walay katapusan nga paglaom. Kaniadto ulipon kita sa sala, karon gawas no na diha kang Kristo. Kaniadto nagapadulong kita sa impyerno, pagkaron nagalakaw na kita padulong sa langit. Padulong sa iyang presensya. And kining tanan dili tungod sa ato nga kaayo, dili tungod sa ato nga kusog, dili tungod sa atong relihiyon, apan tungod lamang sa grasya sa Dios. Hallelujah, hallelujah. God intervene sa ato nga kinabuhi. And this morning, why don't we allow God to intervene sa ato nga kinabuhi? Kung wala pa, invite the presence of God. Istoryahi ang Ginoo. Let's come to the presence of the Lord this morning.